So ito pag-usapan po natin kasi araw-araw puro hirit itong kampo nila Mayora Hani kay Yorme Isko tungkol po sa utang ng Maynila. Okay? 17 billion yung total daw. Okay, yung budget ng Maynila every year is 25 billion. Pag-usapan natin, importante ba yung ginawang pag-utang na yon ni Yorme Isko para sa Maynila? Okay, ito. Basahin natin yung report galing sa Rappler. Ay, kakapost lang nila. Philippines classroom shortage may take over 20 years to resolve. Basahin natin. The Philippines lack 165,000 classrooms based on DepEd data. The classroom shortage is projected to take more than 20 years. 20 years aabutin para ma-solve itong kakulangan sa classroom. By that time baka lumago pa yung natin, yung population natin, so kulang na naman. So tapos pag breakdown mo per area, pinaka problematic sa NCR kasi 566 yung double shift, tapos 10 yung triple shift na mga estudyante. Ibig sabihin half day kasi dahil kulang sa classroom, kailangan maghati sa isang classroom yung mga estudyante, so kumbaga kulang yung kanilang nakukuhang kaalaman araw-araw kasi walang classroom kailangan nilang maghati half day. Tapos yung ideal size ng mga estudyante sa isang klase hindi po nasusunod, diba? Lagpas doon po sa ideal na mga classroom. Tapos ito pa, the completion rate of classroom construction have been declining over the past 5 years. In 2022, no new classrooms were constructed from new appropriations. Only 847 classrooms or 12% of the required number were slated to be completed by December 2024. So napakabagal. Okay? So of course kailangan i-address ito ng national government. Yung DepEd secretary kailangan tutukan din. Yung panahon ni VP Sara wala din masyado. Itong kay Angara sana mas matutukan din. Kasi sila yung sila yung nakikinabang doon sa mga classroom, 'di ba? Yung sa education educational system natin. So yung problema na ito, wala pong ganito sa Maynila. Okay? Sa ibang mga lungsod, problema yan. Pero sa Maynila po, wala pong ganyang problema. Bakit? Dahil may nagkaroon ng mayor ang Maynila na merong vision to address this situation and the growing population of Manila. Kaya nagpatayo ng 4. Okay? 3 na yung tapos, may isang under construction pa. 4 na 10-story, fully air-conditioned na mga paaralan na tinurn over sa DepEd. Yung 3 na turnover na sa DepEd para makatulong sa kanila at para mapaganda yung mga classrooms ng mga nag-aaral sa Maynila. So Manila High School, yung Albert Sampaloc, tsaka yung Rosauro sa Tondo. So iba't ibang areas ng Maynila, meron na pong bagong magandang high school. Malalaki, 10-story. At kumpleto sa mga kagamitan, sa mga laboratory and mga computer room. So pati sa mga auditorium tsaka sa mga sports facilities, kumpleto po yung mga classroom na yan. Yan po ay dahil sa vision ni Yorme Isko. At nung panahon na isip niya yan, walang pera yung Maynila para pagawin yun. Anong dapat gawin? Maghintay tayo ng 5, 10 years, 20 years pag nagka-enough money na para hindi Sabi ni Yorme Isko, hindi makakapaghintay ito. Kailangan magamit na ng mga taga Maynila ngayon kung kinakailangang umutang na kayang-kaya namang bayaran. Like I said, 17 billion yung total na utang, 25 billion yung budget every year. Diba? Kayang-kayang bayaran yung mga utang na nakaspread ng I believe 15-20 years bago mabayaran yung mga nakahati ng ganun yung mga utang na Pero the thing is, itong mga classroom magagamit na ngayon, not 10 years from now, not 15 years from now, not 20 years from now. Ngayon magagamit yung mga classroom. Kaya hindi na kailangang magtiis ng mga Maynila, ng mga Manilenyong estudyante sa mga double shift, sa napakalaking dami ng estudyante sa isang class. Kasi po si Yorme Isko had the vision
to do this sa Maynila at mapagawa ito sa Maynila. At yung mga eskwelahan sa Maynila parang talo pa yung private. Okay? Sa totoo lang, mas maganda pa than most of the private schools dito po sa bansa. Kaya iyan ang klase ng vision na meron si Yorme Isko. And I believe si Mayor Hani nagpapagawa din yata sa VMAPA ng isang eskwelahan. So maraming salamat din dyan, makakatulong din yan Mayora. Kumbaga bigyan din naman natin sila ng kredito doon. Pero like I said, hindi mo mapupulaan si Yorme Isko doon sa mga utang dahil ito ay napapakinabangan na ngayon. Hindi naman parang umutang tapos binulsa lang yung pera. At hindi po meron kang makikitang aktual na ginawa dahil meron tayong kakulangan. Yun ang issue doon. Yun ang sinasagot doon na kakulangan. Ako nga ang isang plataforma ko, Philippine ICT High School. Isang high school naman para sa mga pinakamagaling natin sa computer software at para magtatrabaho sa mga technology companies dahil yan yung kailangan natin in the future. So yun po ang punto dito, 'di ba? Na justified lahat po nung ginawa ni Yorme Isko. Especially dito sa sa mga eskwelahan dahil may kakulangan nga tayo. 'Di ba? Malaking tulong si Yorme doon sa pagtugon doon sa kakulangan na meron tayo ngayon sa bansa. Okay, at least sa Maynila okay na tayo, yung ibang mga lugar na lang. 'Di ba? So magandang matignan yan ng mga ibang lugar at tingnan kung paano nilang kayang gayahin sa kanilang mga lugar. Speaking of youth development, okay? So shout out lang po sa One Pacman Party List. Kwento ko lang sa inyo guys, I had the chance to meet yung kanilang nominee nung isang araw, first nominee, si Miss Milka Romero, si Congresswoman Milka Romero. Siya po yung first nominee ng One Pacman Party List. At yung youth development ay isa po sa mga priority ng One Pacman. Of course, supportive sila kay Yorme Isko. At I'm sure na pagbalik ni Yorme sa City Hall ay maraming mga programa na pagtutulungan ang One Pacman at ang office ni Yorme Isko para po sa mga kabataan ng Maynila. Ayan. Kasi yan ang tinututukan ng One Pacman pagdating sa sports, pagdating sa mga activities that would mga projects that would benefit the youth dahil sila po ang pag-asa ng bayan. Alam yan ni Yorme Isko, alam yan ng One Pacman Party List. Kaya po ang priority ay matugunan yung pong kanilang mga pangangailangan. Kaya yung si Congresswoman Milka ay bata din, so mas gets niya kung ano yung mga kailangan ng mga kabataan ngayon. So thank you very much One Pacman Party List. Kasama pa tayo sa ilang mga pag-iikot nila dito sa buong bansa and of course sa Maynila. So see you po sa next video po natin. Stay safe parati guys. Manila, God first. Bye bye.